Good evening mga kaloyalista. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Ngayon po pag-usapan natin yung ah, pagkasobrang pagkapikon ng China kay PBBM. Matapos niyang batiin yung President-elect na silay ng Taiwan. Kinongratulate niya po dahil nanalo no? Ngayon itong China na nag-react, sobrang pagkapikon. Parang batang inagawan ng candy. Kasi pagkatapos nung mag-tweet si mahal na Pangulong Marcos sa pag-congratulate kay President-elect Lai, aba, itong counterpart ng DFA natin sa China, pinatawag niya ating ambassador. No? Malamang, kakausapin yun, magpapatid ng message, saka magre-relay dito sa ating bansa. Kung ano man yun, abangan natin kung ano yun. Pero ganun pa man, parang napaka-masyadong no? Magdikta tong China sa atin, no? Lalo na sa ating mahal na Pangulo. Bakit mo sisitahin o pagbabawalan, no? Na mag-congratulate lang. Yun ay tawag mo lang ng pagrespeto sa nanalo sa pagka-Pangulo at dinaan sa maayos na botohan. At siya ang napili, no? Nahalal. Natural lang yun na i-congratulate mo. At saka hindi lang naman si President Marcos na nag-congratulate sa kanya Hindi lang naman yung bansa natin Marami. Yung Korea, yung Japan, yung US, yung iba pa. Kasi eleksyon yun Kalayaan nila yun Kaya nung ma-elect yung si President-elect Lai, i-congratulate ng maraming bansa. Tapos itong China, ang tinutukan lang ang ating mahal na Pangulong Marcos. Anong ibig sabihin nito? Dahil ba sa West Philippine Sea? Dahil yung pananiligan ng ating mahal na Pangulong Marcos? 'Di ba? Malamang yun Hindi nila mapaikot ang ating gobyerno ngayon. Hindi katulad ng nakaraan. Sunod-sunuran sa kanila, sa gusto nila. Pero ngayon, iba na. Hindi po pwede yung gusto nila. Kaya ganun sila mag-react. Wala namang sinabing masama ang ating Pangulo. Wala namang masama sa pagbati, pag-congratulate kung talagang nanalo ka. Di ba? Basahin nga po natin kung ano yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. Kung meron bang hindi maganda doon. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. Marcos posted on a social media platform X. We look forward close collaboration strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead, Marcos said. The Philippine Foreign Ministry on Sunday reiterated in the statement the country was committed to its One China policy. Committed tayo. The Southeast Asian nation, which has expressed concern over tension in the Taiwan Strait, has ties with Taipei, with its Manila Economic and Cultural Office in Taiwan serving as a de facto embassy. O di ba wala namang masama. Simpleng pagbati lang 'yun, paggalang lang 'yun. Paggalang lang sa naging president-elect sa Taiwan. Tapos ipapatawag mo pa yung embassy namin diyan sa China. Pagsasabihin mo, pagagalitan mo. Malamang ganun 'yun mangyayari Pero tapos sabihin foreign policy, yung sa One China foreign policy.
Di ba? Yun ang inaano nyo. Eh, ano ba yung nilalaman nun? Ano ba yung naging kasunduan ni Apple kay noong 1975? Diyan sa One China policy na yan. Ito po, basahin ko, kung ano yung, naging yung polisiya dito sa One China policy, no? Nung panahon ni Apple kay at saka ni Zhou Enlai. Basahin ko po sa inyo, Sabi ng DFA, the Department of Foreign Affairs reaffirms the principles contained in the joint communique of the Government of the Republic of the Philippines and the Government of People's Republic of China, signed by President Ferdinand Pedrerin Marcos and Premier Zhou Enlai on 9th of June 1975. Po yun. The Philippines is committed to its One China policy. Committed tayo doon, no? Pero, ito the joint communique states that the two governments agree to settle all disputes by peaceful means without resorting to the use of threat or of force. Wala dapat threat ang force. Pero ngayon kasi, nagte-threat ang China, di ba? Yung mainland China, tinetreat nilang Taiwan, kahit tayo, di ba? So, wala na, no? Hindi na i-honor yung One China policy na yan pag gaganyan sila. Hindi na. Tsaka ano ba na yung pagbati ng ating mahal na Pangulo sa President-elect na Lai? Simpleng pagbati yun. Wala naman threat yun eh. Sila yung may gumagawa ng threat. Di ba? Sila malinaw, di ba? Itong statement ng China, talagang napakabastos at saka sobrang pambubuli sa ating mahal na Pangulong Marcos, no? Kasi sinasabi niyan pang magbasa para maintindihan yung tungkol sa China at saka Taiwan. Eh, alam naman natin lahat na nagbabasa ang ating mahal na Pangulo, updated yan. Kung ano lang masabi nila, no? Grabe. Ibang klase talaga itong mga taga-China na to. Ano kaya yung mga pro-China na Pilipino, tahimik sila ngayon. 2 araw na tong issue na to, no? Wala silang masabi. Eh, siguro boundary na sila. Kaya sila ganyan. Alam niyo na, di ba? Eh, kung wala yung ganang statement ng China, eh, ito nagpapakita lang, no, na wala talaga silang respeto sa ating bansa, no? Sa ating gobyerno ngayon. Napakawalang respeto nila, no, ng China. Kasi simple pagbati lang, kung ano-ano nang sasabihin, involved na kagad yung One China policy. Di ba? May masabi ka lang. Kasi hindi napaboran yung gusto nyo ngayon. Kasi, yung nakarang administrasyon, laging pabor sa inyo. Di ba? Eh ngayon, hindi na pwede yun. Kasi panlalamang yung gusto nyo. Panglalamang. Yung laging pabor sa inyo. Eh ngayon, hindi na ubra yun. Kaya panay ang ngangaw nyo ngayon, panay ingay nyo. Simpleng pagbati, pinalalaki nyo. Ipapasok nyo pa yung One China policy. Hindi naman dapat apektado yun. Magiging apektado yun kasi dahil sa inyo. Eh, samantalang ginawa naman pagbati ng ating mahal na Pangulong Marcos, pagrespeto lang at pagkilala, no? Dun sa President-elect sa Taiwan. May masama ba dun? Wala naman, di ba? Kasi ganoon ang ugali natin mga Pilipino, di ba? May respeto tayo. Kumikilala tayo. Kung sino yung karapat-dapat, di ba? Kung sino nanalo. Walang masama po dun. Walang masama po dun. Pero itong mainland China, minamasama nila. Kasi hindi nila kandidato yung nanalo. Pero balik rin natin, kung ang nanalo yung kandidato nila, tapos nag-congratulate si PBBM, tingin ko hindi ganun yung reaksyon nila.
At tingin nyo rin, ano? Mga kalorista, no? Please like and share my video para ma-counter po natin yung mga fake news tsaka mga DDS vloggers o vloggers. Ma-counter po natin sila, no? At ma-neutralize natin sila. And please subscribe to my channel. Boy Mystery po, ang inyong likod.